Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwa alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, alhamdulillah, pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral patungkol sa banal na Quran, patungkol sa siyensya na linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, na napatunayang lahat ng siyensya sa Quran ay akma ayon sa research o pag-aaral ng mga scientific research. So sa araw na ito ay dakuhan natin ang mga bituin. Linikha ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paano ito linikha? Napakalaga. Can you imagine, natututo tayo, paano linikha ang bituin? At ano ang purpose, bakit nilikha ang mga bituin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Unahin natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang naglikha sa mga ito. Meaning, kung ang Allah subhanahu wa ta'ala ang naglikha sa mga pinapaksa natin, anong karapatang sambahin ng tao ang walang linikha sa mga bagay na ito? Meaning ito ay nagre-remind, nagbibigay sa atin ng paalaala na ang manlilikha ang siyang sinasamba, hindi yung nilikha, at walang nilikha sa mga nilikha. So ang mga bituin ay nilikha din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nasabi niya sa chapter 7, verse 54, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Thumma stawa 'alal 'arsy. Yughshil laylan nahara yatlubuhu hatitaw wasyamsa wal kamara wan nujum musakkaratin bi amri. Katotohanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang inyong Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na siyang lumikha sa mga kalangitan at mga kalupaan sa 6 na araw, at pagkatapos nun, siya ay pumaimbabaw sa kanyang trono, meaning ayon sa naaangkop ng kanyang kapamahalaan, kung paano siya umakyat. Tiyak na hindi natin katulad o nagpaimbabaw. Tinakpan niya ang araw sa pamamagitan ng gabi at kanyang linikha ang araw at buwan at mga bituin. Ang linaw. At mga bituin ay ipinailalim niya sa kanyang pag-uutos. So napakalinaw na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha din ng mga bituin. Allahu Akbar. Ano pang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in chapter 15 verse 16? Walaqad ja'alna fis samai buruja. Fis samai buruja. Buruj, yung mga malalaking bituin to. Actually, meron tayong surat nito, yung surah Buruj, chapter 85. Wassama idatil buruj. So meron tayong chapter ng mga bituin na malalaki, meaning may mga kanya-kanya sukat din ang mga linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bituin. May kanya-kanyang laki, liit, katamtaman, at may kanya-kanya itong init ang mga bituin na ito. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad ja'alna, at katotohanan ay ginawa namin o nilikha namin fis samai buruja, sa kalawakan o kalangitan ang mga malalaking bituin. Allahu Akbar. Napakalinaw ng Quran, no? Linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bituin. Siya ang lumikha nito. Also, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, gaya sabi natin, wassama idatil buruj. Okay, buruj. Ako'y nanunumpa sa kalangitan na kinaroroonan ng mga malalaking bituin. So, napakarami pang aya sa banal na Quran na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang araw, ang buwan, kalangitan, kalupaan, mga bituin ay nilikha ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. But of course, sapat na ito na
na kung saan ay ipaalam ng Allah subhanahu wa ta'ala na linikha niya ang mga bituin. Now, napatunayan natin sa banal na Quran, walang lumikha sa mga bituin maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero paano niya ito nilikha nang siya ay magpaimbabaw? Paano niya ito nilikha sa loob ng 2 araw, mga kalangitan, at last na sa universal, mga Milky Way, galaxy, linikaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sama-sama na yan, pating kalangitan sa loob ng 2 araw, meaning doon sa taas. Pero paano niya linikha ang mga bituin? Actually, ang tandaan nyo sinabi ko, nakaraan sinabi ko rin, ang araw ay tinatawag din itong star. Kaya lamang may kaiba ng araw, medyo hindi mainit kung kumpara sa star at mababa. Pero tinatawag din itong star. So kung ito'y tinatawag na ng star, ito ay halos halintulad ang pagkalikha sa araw. Okay? So paano ba linikha ang mga bituin? Ang mga bituin ay binubuo ng mga kumikinang na mainit ng katawan ng gas. Ayan gaseous matter nung pagsabulat Big Bang. Diba? Big Bang. Ang kalawakan ay nananatili sa gaseous matter at parang may mga ulap na alikabok. In this situation, ang mga bituin ay binuo ng kumikinang ng mainit na katawan ng gas na ang pinagmulan nito ay sa loob ng nebula. Nebula. Ang ibig sabihin ng nebula, ito ay parang isang ulap na alikabok doon sa kalawakan at of course mayroon dong gas. Okay? Alikabok na parang ulap o ulap ng alikabok at mga gas na umiiral ito sa loob ng isang kalawakan. Dito nabuo sa loob nito ang mga bituin. Sa loob ng nebula, meaning mga ulap na mga alikabok na may gas. Dito nabuo ang mga bituin. Nakikita ang isang nebula kapag kumikinang ang mga bumubuo nito. Okay? Sa kalupaan, meaning nakikita natin ang nebula. Kapag kumikinang ang bumubuo nito. Okay? Kapag ang ulap ng alikabok at mga gas nito ay sumasalamin sa liwanag. Minsan nasisilayan natin yan sa kalupaan. Okay? Sumasalamin sa liwanag ng mga bituin. O kaya naman kapag tinakpan nila ang sinag ng liwanag mula sa mas malayong pinagmulan. Minsan nakikita natin ito. Dito nabuo ang mga bituin by the wills of Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allah knows best. At ang pagkabuo ng mga bituin sa loob ng nebula, remember, magkakaiba ang laki, magkakaiba ang init, magkakaiba ang siksik ng mga star na ito. Ang kulay ng mga star ay natutukoy ang init. Malalaman mo yung init niya ng star. Gaano ito kainit? Ang pinakamainit na bituin ay asul ang kanyang kulay. Allahu Akbar, mainit ito. Kaya nasabi ko nakaraan, sa atin makikita natin mainit acetylene, di ba? Yung apoy ng kulay blue, binubutas niya kahit bakal. So, iyon ang pinakamainit sa mga bituin. Ang kanyang apoy o apoy ng bituin na ito ay kulay asul talaga. So, meaning napakainit na bituin ito. At kung ikukumpara naman natin ang pinakamalamig naman to. Pero mainit ito, bagasan ikukumpara natin sa pinakamalamig sa mga bituin, ang kanyang apoy ay pula. Yan ang pinakamalamig na mga bituin o stars. Meaning, dahil sa kulay, may mga kulay ito, dahil sa kulay nalalaman natin kung gaano kainit ang mga bituin. At ang araw, bilang kilala ring tawag sa bituin, yan ang sinasabi ko, kilala ring tawag sa bituin ang araw, ay mababaw ang kanyang temperatura, meaning mas mababaw ang kanyang init kaysa sa doon sa dalawang pinaliwanag natin pula at asul na init ng bituin. Ang araw, sinasabi nila, Allah knows best, ito ay mababaw ang init nito kung ikukumpara sa mga bituin na pula at asul, ito ay mayroong taglay na init ng 5,500 degrees Celsius. Okay?
Kung ikukumpara mo ito sa dalawa, mababa ito, ang kanyang apoy, makikita nyo, ang araw ay kulay dilaw. O, di ba? Kahit naman sa atin sa mundong ito, kapag ang apoy ay dilaw, medyo mahina yan. Di ba nakita niya natin sa mga kalan? Yung mga gas stove natin, pag nagdidilaw, nag-uuling pa yung mga kaldero, tapos hindi nakakaluto yun. Dahil hindi masyadong mainit ang dilaw, kailangan blue rin. Mas mainit yung blue, o kaya may red na kasama. Di ba? So meaning, ang araw ay mababa ang kanyang init kung ikukumpara mo sa buwan. That's why ang araw hindi niya kayang gumawa ng bakal. Dahil mababa ang kanyang init. Ang kailangang makagawa ng bakal ay mga bituin dahil may mga bituin na lumalampas ng 3 beses ang init ng araw. Itong mga blue na ito, dinalampasan nila ang init ng araw o tinitriple nila hanggang 4 ang init ng araw na silang nakakabuo ng bakal na kung saan ito'y tinatawag na meteor o shooting star. Sa loob nito ay mayroong bakal na babagsak sa kalupaan kung hindi natutunaw sa taas. Minsan kasi bago bumagsak yan, tunaw na lahat at naahalo na lamang sa kalupaan at natapik na natin ito nakaraan. So in this situation, Allahu Akbar, ang araw ay sapat ito para magbigay ng init sa mundo. Mababa siya. So ibinaba lang siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sukat na sukat siya sa mundo para magbigay ng tamang init sa mundo para maging kailangan o kapakapiklabang sa mga linika ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kalupaan. Meaning, hindi pwede mga bituin dito na pula at mga asul. Hindi pwede. Kung ganito ang ilalagay o ibababa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay ang mga bituin lamang na ito, kasing sukat ng mga araw na ito, abay, susunugin niya ang mundong ito. Hindi po pwede, mapipinsala ang mundo. Kaya makikita nyo ang mga bituin, ito ang patunay na sila ay higit na mataas sa araw sapagkat napakainit nila, hindi sila po pwedeng mababa. Hindi katulad ng araw. Okay? Alhamdulillah. So, meaning, ang origin na pinagmulan, remember, ang origin na pinagmulan ng enerhiyang kinang ng bituin, ay mula sa pagsanib ng nuclear na nangyayari sa pinakaubod o core na tinatawag ng mga bituin. Okay? Meaning, ang pangunahing kumpol ay nagpapakita ng karakter na ang kanilang pangunahing kardinal ng bituin ay nagsasama ng hydrogen upang makabuo siya ng helium. Alhamdulillah, nang sa ganito'y magkaroon ng matinding kinang o makikita nyo kinang kahit na napakalayo siya. Bagamat maliit nating nakikita sa itaas. At ang neutron, ang neutron star at black hole. Nalilika ito sa gas at alikabok na yung ulap. Nalilika itong neutron star and black hole. Ang neutron star, kapag ang init nito, ang init nito almost 1/2 ng araw. Meaning mas mainit siya sa araw ng 1/2, almost papasok ng 3 beses. Meaning mas mainit siya ng almost 3 beses sa araw. So dito, kapag ang masa ng nabubuhay na core ay humigit kumulang 1/2, okay, na masa kaysa sa araw, init sa araw, o halos sumabot ng 3, kaysa sa init ng araw, ito ay liliit. Liliit ito. At ito ay bubuo ng tinatawag nilang neutron star. Neutron star. Okay? But kung ang masa ng core ay hihigit pa sa 3 times, higit pa sa 3 times sa init ng araw, ito ay liliit at bubuo naman ng black hole. So meaning doon nabubuo ang mga ito. So ang diametro sinasabi nila ng neutron stars, Alanos Besa, ang diametro ng neutron stars ay higit kumulang sa 10 kilometer lamang. Malayo-layo rin, no? Yung kanyang laki, no? 10 kilometro lamang. Sila ay binubuo daw ng pinakamaliit na particle na maliit pa sa atom. Ang itong mga neutron star. Okay? But ang neutron star na ito ay napakasiksik. Ito sinasabi ko, may iba kanya-kanya siksik. Napakasiksik na bituin na puno ng material na tumitimbang ang bawat isa. Anila, Alanos Bes, 1 bilyong tinulada.
Lawak ba? 1 bilyong tonelada. Ha? 1 tonelada, 1,000 kilo yon. 1 bilyong tonelada ito. Iyon ang timbang ng bawat isa. Ganun kasiksik ang neutron star. Yung mga tinatawag naman ng mga black holes, tinatawag itong mga black holes, iba ito sa neutron star. Sa pamamagitan ng black hole na ito ay may lakas na gravitation. Sa pamamagitan ng lakas ng kanyang gravitation, yung paghatak niya, pag-igop niya, ay umaabot sa antas na kahit ang ningning ng liwanag nito ay hindi makikita mula rito sa kalupaan. Okay? Because malakas ang kanilang paghigop o gravitational, ito ang dahilan kung bakit ang mga black hole ay nananatiling hindi nakikitang mga katawan dito sa kalupaan. Sa kabila nito, imposibleng magliwanag o makita ng mga tao ito kapag ito ay may katabing bituin. Hindi mo makita, may katabing bituin, malabo mo makita yan. Okay. So meaning, kapag mayroong itong katabing bituin o malapit na bituin, itong mga black hole na ito ay umaakit ng gas. Umaakit ng gas mula sa bituin at sa gayon, ang isang malabo tulad ng disk ito na built sa mga gravitate, meaning lakas ng pwersang umakat ako, humigit sa isa't isa, patungo sa black hole, at umiikot ito sa paligid ng black hole na napakabilis ng kilos at ito ay nagpapataas ng init. Yung bakal, alam nyo, nalalaan nyo. Ito na. Okay. So umiikot ito sa paligid nito na kumikilos na mabilis at nagpapataas ng init. At pagkatapos mismo, ang gas na ito o ang enerhiyang ito sa kalaunan ay yung enerhiya na may gaseous ito, isa itong material na iikot mismo sa loob ng black hole. Black hole. Mainit na mainit ito na siyang nakakalikaan nila ng bakal. Kasi lampas ito ng init ng 3 beses sa araw. At sinabi nila ito lang ang maaaring makapag-provide ng bakal, yung mga maiinit na mga bituin na ito. In this situation, alhamdulillah, itong gas na ito na kung saan umiikot sa loob ng black hole ay umiinit at tumitindi ang init nito. Sa black hole na nagiging bahagi nito ang hindi nakikitang universo. Okay? Ang mga ito ay may kanya-kanyang taas ang bituin. Yan, may kanya-kanyang taas. Hindi sila nakalatag na ganyan. Mayroong mataas, mayroong mababa, mayroon of course na sa pagitan nila, mayroon sa gitna nila. At ang lahat ng mga ito ay gumagalaw. Because sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu fi falikin yasbahun. Ang bawat, meaning sa taas, ang bawat isa ay nasa orbito na lumalangoy o lumulutang, chapter 53, verse 1. So meaning ito rin ay may kanya-kanyang taas at sila ay gumagalaw din ayon sa kanilang mga orbito. Alhamdulillah. So ang araw, ang mga bituin ay napatunayang gumagalaw. Also, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, suportahan natin ang isang aya na sinabi niya, "Wan najmi." So meaning, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sumusumpa sa mga bituin. Alalahanin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pwede lang sumumpa sa kanyang mga linikha, hindi tayo pwede. Kapag tayo sumumpa kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang, pero siya, kaya niyang manumpa sa kanyang linikha dahil pag ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nanunumpa sa kanyang linikha, meaning, nanunumpa siya sa mga lumikha na ito. Sino bang lumikha? Nanunumpa siya sa kanyang sarili sapagkat siya ang lumikha nito. Meron benefits dito para paalalahanan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag sumumpa siya sa kanyang lilikha na ito lilikha ng subhanahu wa ta'ala na dapat nating sambahin ang manlilikha, hindi ang nilikha. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung kanina, chapter 21, verse 33 yon. Hindi chapter 53, verse 1. Chapter 21, verse 33. Ito ang chapter 53, verse 1. Wan najmi ida hawa. Okay? Hawa, alip maksura, not hawaun. Hawaun. Hawaun is ungkag. Ito, hawa, alip maksura. So the meaning of hawa, there's so many translate in hawa, but lahat ito aakma. Una, ang translate ng hawa, ako'y nanunumpa sa mga bituin kapag ito ay hawa, meaning lumulubog. Lumulubog.
o naglalaho. Pangalawa, to fall down, maaaring mahulog or to drop, or to die, meaning mawalang buhay. All of these are correct, na translate ng hawa. First, unahin natin ang naglalaho, lumulubog. Bakit? Because kapag gabi, nakikita natin ang mga bituin. Diba? Kapag gabi lang. At kapag sunrise o nagliwanag na, after Fajr, nagliwanag na, hindi na natin ito nakikita. So ang ibig sabihin, naglalaho ang mga ito sa paningin ng tao, bagamat nandoon sila. Bakit sila naglaho? Dahil maliwanag na, hindi mo sila makikita, naglaho sila sa ating paningin. Okay? Yan ang unang translate. Naglalaho sila because maliwanag na, kapag maliwanag na, hindi mo na makikita yan, bagamat nandoon ang mga bituin. So sila ay naglalaho. And another meaning ng naglalaho dito, dahil sa paggalaw nila. Di ba? Dahil sila ay gumagalaw, kung kaya sila ay naglalaho. Tulad ng araw, tulad ng buwan. Dahil sa paggalaw nila, hindi natin minsan nakikita, naglalaho sila. So meaning, this is another proof na ang mga bituin ay gumagalaw dahil sila ay naglalaho. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ay linikha sa taas na kumikilos lumalangoy sa kanilang sariling mga orbito. Alhamdulillah. So meaning, ang mga ito ay naglalaho, kumikilos kasi sila ng napakabilis tulad din ng araw, tulad din ng buwan. They said, alanos best, mga calculation ito. They said, ang ating bituin, sa Milky Galaxy, okay? Milky Way Galaxy, sa ating Milky Way Galaxy, anila, tinatansya nila ang mga bituin dito ng mayroong 200 billion stars. 200 billion stars. Okay? At sa galaxy, anila, mayroon ditong tinatansya nilang mga bituin 100 bilyon hanggang 1 trilyon na bituin. Alam knows best, of course, hindi siguro matatamaan ito dapagkat wala naman nakakyat para bumiling to. Kalkulasyon lang ito. But Allah knows best kung gaano karami ang mga bituin na linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. And there's a possibility na mayroong lumilitaw. Hanggat mayroong gas doon, hanggat mayroong ulap na alikabok, hanggat may init doon, may posibilidad na makabuo pa rin ito ng mga bituin. Allahu Akbar. So in this situation, ito ay kalkulasyon ng mga astronomist na ganito karami ang mga bituin sa itaas. Okay. Sa ating mundo, makikita natin napakakonti lamang ng bilang ng mga bituin na nakikita natin. Kasi mga black hole nga, hindi natin nakikita yan. So in our Milky Way, ng galaxy, konti lang ang nakikita natin. Okay? Kasi karami sa most in the galaxy, nakatago sa likod. Parang hindi natin nakikita. Bakit sila nakatago? Because of bus of clouds. Yung clouds ng dust. Yung parang alikabok na ulap. Okay? And gas. Meaning na doon yun Hindi nawawala yun doon Yun ang bumubuo ng star So natatakpan sila doon. Kaya hindi natin masyadong nakikita ang mga bituin na ito. At maaari lang makita ang mga bituin na ito, anila, yung mga telescope lamang na malalakas na kung saan makakayanan na makita at tagusin niya na makita ito sa likod ng cloud, dust, and gas, sabi ng mga astronomist. Okay? Alhamdulillah. So ang mga obserbasyon ng mga astronomist, ang lahat ng mga heavenly bodies, star, planet, moon, sun, etc., sabi nila ay constantly, meaning tuloy-tuloy, na sila ay gumagalaw at napakatulin. Sabi nila, alhamdulillah. Meaning walang sabit ang Quran Paano sasabit ang Quran ay siyang naglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sasabit ang tao, hindi sasabit ang Quran. Kaya makikita mo, palagi silang uma-agree sa Quran. Kapag pinag-aralan nila ito, nagkakaroon sila dito ng idea. Kapag hindi nila dating alam, mababasa ang Quran, magkakaroon ng idea, pag-aaralan nila, makukuha nila by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. So parang binibigyan lang sila ng guide ng Allah subhanahu wa ta'ala mo from Quran
para mapatunayan na ang Quran ay tunay na revelation ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil mismo ang mga hindi mananampalataya ang karamihang umaagri na ang Quran ay tama sa mga pagdating sa mga siyensya. Okay. Another meaning of hawa is to die and also mawalan ng liwanag, no? To fall down and to die, meaning mawalan liwanag, mamamatay. Una, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mawalan ng liwanag. In chapter 77, 7:8, Faidan nujumu tumisat. Faidan nujumu tumisat. Meaning, kapag ang mga bituin, ma-wipe out, to erase, to extinguish, mawalang liwanag. Ma-wipe out. So, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ang mga bituin ay mawalan ng liwanag. So meaning mawawalan sila ng liwanag. And there's two possibility na maaring mangyari ito. Una, bago sila malaglag, maaaring pasabugin sila sa taas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So in this situation, kung sasabog sila sa taas, sasambulat sila sa taas, at bago sila ilaglag ng Allah subhanahu wa ta'ala, mawawalan sila ng liwanag dahil sa pagsambulat. Okay? Or either naman kaya, maaari itong mawalan ng liwanag pagbagsak niya sa karagatan. Meaning, nag-aapoy silang babagsak, ayon sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung paano sila kakasya sa karagatan sa mundong ito, sa kanya kaalaman niya, paano magkakasya ito, malalaki ito mga ito eh. Okay? So, ayon sa kanyang kaparaanan, pwedeng ibagsak niya nag-aapoy at pagdating niya sa karagatan o sa dagat o sa kalupaan ay pagbagsak nito, sasambulat at mawawalan ng liwanag. At alam naman natin, babagsak ang mga ito. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala nakakaalam kung bago niya ibagsak to, mawalan ng liwanag sa taas o pagbagsak niya, doon mawalan ng liwanag. Allah knows best. Alhamdulillah. At alam natin, ang mga bituin na ito ay magsisipangalat sa mundong ito dahil babagsak nga sila. Okay, babagsak nga sila. Sabi ng subhanahu wa ta'ala, wa idan nujumun kadarat. In kadarat meaning, kapag ang mga bituin ay mga laglag at magsisipangalat. Meaning, malalaglag sila. Kung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga bituin ay nalaglag, there's a possibility buo silang nalaglag at nawalan ng liwanag dito. O kaya naman, sumambulat sa taas, nagkapira-piraso at bumagsak dito at nawalan ng liwanag. At least mga bituin pa rin ay bumagsak sa kalupaan at magsisipangalat, meaning sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Also sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idal kawakibu, okay, in tadarat. Chapter 81 yung kanina, verse 2 now, chapter 82, verse 2. Meaning, kapag ang mga bituin ay mga laglag. So meaning, ang mga bituin ay mga ngalaglag, another meaning of hawa. Malalaglag din ang mga bituin sa araw na magugunaw na ang mundong ito. So here, napakalinaw na sila ay malalaglag sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ganito ay, kapag nalaglag ito, susunugin niya ang karagatan. Of course susunugin niya ang karagatan. Kaya may verse tayo sa Quran na ang karagatan ay mag-uumapaw at ito ay nag-uumapaw na natutulad sa nagliliyab na apoy. Can you imagine, babagsak ang mga bituin sa karagatan. Ito ay maghahalo-halo. Of course, pagbagsak niya, malalaki yan. Aapaw yung tubig. Katulad halimbawa, yung batya, binigyan mo ng tubig yung batya. Pag binigyan mo ng mga materialis to na mabibigat, aapaw yun. Ganun ang mangyayari sa karagatan. Aapaw yan kapag bumagsak yan at maghahalo yan. Of course, pag bagsak yan, maghahalo. At isa pa yun, yung pagputok ng mga bulkan. Yung mga bundok na yan. Yung mga bulkan sa dagat, puputok yan, magbibigay din yan ng impact para ang tubig ay gumalaw at sumambulat din. Talagang maghahalo-halo na. Mawawalang bundok at papasok of course ang tubig sa kalupaan. Ang tubig na ito ay nag-aapoy na because of mga pagsambulat ng mga bulkan at pagkalaglag ng mga bituin na mga apoy na ito. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idal biharu sujirat. Chapter 81 verse 6, at kapag ang karagatan ay umapaw at matulad sa naglalagablab na apoy. Aapaw siya. Ang dami nga naman malalaglag, aapaw, tapos puputok pa yung bulkan, talagang maghahalo, magrarambol, tataas yan, mawawalang bundok, papasok sa kalupaan yan. At pagpasok sa kalupaan, ay nag-aapoy ito. At ito ay susunugin, ang tubig nito, malilimas, matitira lamang apoy. Allahu Akbar.
Sa lalim ng dagat, napakaraming tubig, dahil sa napakaraming apoy na bumagsak mga bituin, o sa iba pang mga maiinit sa taas, ito ay susunugin hanggang sa maubos at matitira na lamang ay apoy. Allahu Akbar. So in this situation, ang dagat na ito ay magiging apoy at papasok sa kalupaan. Okay? At sasambulat kasi ito Talagang pagbagsak ng bituin, pagsambulat ng mga bulkan, talaga sasambulat yan, magkakarambol-rambol yung tubig na yan. Kaya sinabi din ng Allah subhanahu wa ta'ala in chapter 82 verse 3, Wa'idal biharu fujirat. Yung kanina, sujirat. Now fujirat. Kapag ang karagatan ay sumambulat. Okay? At maghalo-halo. Maghahalo-halo ang karagatan. Sasambulat because pagbagsak ng mga malalaking bituin at pagputok ng mga bundok o mga bulkan sa ilalim ng karagatan. Alhamdulillah. Alam niyo ba, ang mga bituin na ito, binigyang pangalan ng mga scientific. Dahil ang mga bituin, nagkaroon silang idea, may binanggit ang Allah subhanahu wa ta'ala, may pangalan ng mga bituin. Kaya sila ay gumawa rin ng mga pangalan ngayon, ng mga bituin, nagkaroon silang idea from Quran. Dahil minsan, nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, from Quran, yung mga paganong Arabo, ay sumasamba sila sa Shi'ra. Ayun, pangalan ng bituin, no? Shi'ra, na kung saan kilalang tawag sa mga scientific na ginawa nilang pangalang Sirius. Ang iba naman sinabi nila Cyrus. Ito ay Shi'ra. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa annahu huwa rabbul Shi'ra. Itong Shi'ra na ito, kilala bilang isang bituin. O mga bituin, sabihin natin, na sinasamba noon ng mga paganong Arabo. So sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan itong mga bituin na ito ay Panginoon nila ang Allah, itong mga Shi'ra. Allahu Akbar. So in this situation, nagpakita ang Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga bituin ay may pangalan din tulad ng araw, sun, tulad ng buwan, moon. So ang bituin ay mayroon din silang mga pangalan. Now, ang tanong, bakit nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bituin? Of course, unang-una sabihin natin, that is a sign. Lahat naman nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mga tanda. Tanda. Okay? So halimbawa sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَسَكَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومِ. Okay? وَالنُّجُومِ. مُسَكَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. At nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gabi, ang araw, meaning ang maghapon, ang araw at buwan, at mga bituin na nasa ilalim ng kanyang pag-uutos, katiyakan sa mga ito ang tanda para sa mga tao mayroon pang unawa. Ang linaw nga naman nilikha nga naman ng Allah subhanahu wa ta'ala mga to, tapos sasambahin mo lang yung taong nilikha lang, o angel, o kalikasan, subhanallah. So ito'y tanda sa tao, kahit walang dumating na propeta, kung talagang pag-aaralan mo, saan nanggaling itong mga ito? O sabihin mo ngayon paniniwalaan mo, linikha ito. O naniniwala ko ngayon sa kung sino naglikha, yun ang Panginoon ko, sasabihin mo sigurado yun O di ba? Napakagandang mga sign na ito para sambahin mo lang ang manlilika. Unang-una, bakit? Anong klaseng sign ito? Paano sila nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala? Can you imagine kaya likhain nito ng tao? O sinamba ng mga tao na maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya nilang maglikha ng bituin sa itaas? Na ang mga bituin ay nakasabit lamang? Nakasabit lang ito sa itaas. Walang tali, kundi nakahang. Sila lumulutang din sa taas. O sino may kakayaang lumikha nito? Ito'y tanda sa mga tao may pangunawa na wala silang sasambahin maliban sa lumikha sa mga bituin nito na kung sabi nila, ang mayroong mga bituin na timbang nila 10 bilyong tinulada. Subhanallah. 10 bilyong tinulada. Can you imagine, lulutang doon sa taas yun? Sinong lilikha noon? Kung nga yung pako, hindi natin kaya may palutang o kaya kahit papel lamang. Yun pa kayang napakabigat na yaon? Pangalawa, ang mga bagay na ito ay nakabitin. Yan ang sinasabi natin. Nakabitin lamang, wala nakahang lamang. At pangatlo, sa dami ng bituin, sinabi nila, merong trilyon, ang dami-dami nito, hindi nagbabanggaan. So may nangangalaga, nasa ilalim nga ng pag-uutos yan Nang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya na sa ilalim ko ng pag-uutos to. Nasa ilalim din nito ng pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ito nagbabanggahan. Sa napakaraming bituin, napakalaki, tapos hindi nagbabanggahan. Ito'y tanda sa mga taong pangunawa. Kung mga aeroplano nga, 2 lang nagbabanggahan sa taas di ba? Dahil tao ang nagdadrive. Pero ang mga bituin, kahit napakakapal,
at napakarami sa itaas, hindi ito nagbabanggahan because ito ay nasa pangangalaga at ilalim ng pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito'y tanda, ang lahat ng linikha ng subhanahu wa ta'ala ay tanda para ang tao ay maging mapagpasalamat at sumamba lamang sa lumikha sa mga ito. Now, dako tayo sa purpose. Kaya sabi ko nakaraan, 3 ang purpose ng bituin, maliban sa tanda. Sabi nga ni Qatada from Bukhari, rahimahullah, ang bituin ay may 3 lamang layunin na linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Number 1, palamuti. Number 2, missile sa mga syaitan na nais mang-umit ng balita doon sa itaas. Okay? At pangatlo ay guide sa mga manlalakbay sa gabi. Okay? Yung missiles dito, alam natin, yung missile dito nanggaling yung meteor. Andito yung meteor ang tawag nila dito. Tinawag nilang bulalakaw na kung saan mayroon itong naglalaman ng bakal sa loob nito. So 3 lang, sabi ni Qatada, radiyallahu an. Una, ornament, palamuti. Pangalawa, pambala sa mga jin na nais mangumit sa taas ng mga balita mula kay Allah subhanahu wa ta'ala at gabay sa mga manlalakbay sa gabi. Ang sino man ang magsabi pa ng iba dito, sabi ni Qatada, radiyallahu an, magsabi pa kayo ng iba. Meaning mayroon pa. Tulad ng mga scientists, may dinadagdag silang iba. Sila'y sinungaling. Sabi niya, wala nang iba, maliban dyan. Dakuhan natin ang proof from Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, unain natin ang number 1, guide sa mga manlalakbay. Ang mga bituin ay linikha, guide sa mga nanlalakbay sa gabi. Alam natin noon, walang mapa, o hindi katulad na may mga internet, sa taas man, sa ipapawid, sa kalupaan, sa karagatan, kaya nilang matrace kung saan sila papunta because of the radar, meron silang ganyan. Noon wala. Ang tanging ginagamit nilang guide sa karagatan, sa kalupaan, ang mga bituin na ito. They are guide. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wabin najmi yahta dun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sa pamamagitan ng mga bituin, sila ay nagagabayan. Sila ay nagagabayan, meaning sa travel nila sa evening. Sa pamamagitan ng mga bituin, sila'y nagagabayan. Linikha ng subhanahu wa ta'ala ang mga bituin, gabay sa mga manlalakbay, sa mga sa karagatan, na sa kalupaan sa gabi. Wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma. Ito, litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri. Yun. Ang linaw, siya ang lumikha sa inyo at gumawa o nagtalaga ng mga bituin upang inyong mapatnubayan ang inyong landas. Upang inyong mapatnubayan ang inyong paglalakbay. Meaning, sa pamamagitan ng mga bituin, nito sa gitna ng kadiliman, sa kalupaan man at sa karagatan. Meaning, nasa karagatan ka, sa kalupaan, magagabayan mo ang iyong paglalakbay because of yung mga bituin na ito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Number 2, decoration. Boring nga naman ang langit kung wala itong decoration. Binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maod dunya ng decoration. The first 7, para hindi boring sa mga nakakakita. Ginawa ng subhanahu wa ta'ala para gawing marikit sa mga mata ng tumitingin sa kalangitan ang mga bituin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in chapter 67 verse 5, wala kadasayan na sama at dunya, wala kadasayan na sama at dunya bimasabiha. Meaning, at ginayakan namin ang unang kalangitan ng bimasabiha ng mga bituin. Ginayak, ornaments. Sila ay mga palamuti. Sa unang kalangitan na ito na nakikita ng tao, ang mga bituin. Ginawa niya ring mga palamuti. Sa isang aya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala kada ja'alna fis samai buruja. Okay? Wazayannaha linnadirin. At katotohanan, ibinitin namin sa kalangitan ang mga malalaking bituin at ginawa namin itong maririkit, magaganda sa mata ng mga nagmamasid. Allahu Akbar. So napakalinaw ng purpose sa Quran. Nalinikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ito bilang palamuti, dekorasyon para hindi boring ang mga taong tumitingin sa taas. Yan, nakikita mong sign, mga bituin na nakabitin lamang. O ito'y tanda para ang tao ay madaling magabayan at kumilala at sumamba sa nag-iisang tunay na tagapaglikha kung gagamitin nila ang kanilang tamang pangunawa.
Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil yan ay para sa mga taong mayroon lamang pangunawa. Number 3, missile. Pambato sa mga demonyo o jin na nais makinig doon sa taas. Noon kasi ginagawa yan. Nakikinig sila doon, yung mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga angel, tapos ang angel lilipat niya sa isa, naririnig nila. At ito ay dinadala sa manghuhula, at pagkatapos yung manghuhula, sasabihin niya, like Nostradamus ba yun, brother? Amir? O, di ba, napakaraming hula niya tumatama, kasi napasaan siya ng mga jin na narinig niya noon, at nangyayari ngayon, o mga nakaraan, ang hula ni Nostradamus, because of this. Kaya, kapag may propeta at sugo, hindi pwedeng mangyari yan. At ang mga bituin ay ginawa ng missile ng Allah subhanahu wa ta'ala para hindi na makapag-umit ng mga balita ang mga jin na ito na dati nilang ginagawa, ginawang missile sa kanila, yung bulalakaw o meteor na naglalaman naman alam natin ng isang pakinabang o biyaya ng mga bakal na dumadapo sa kalupaan. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, in chapter 67 verse 5, wala kadasayan na sama at dunya. Okay? Wala kadasayan na sama at dunya, bimasabiha, waja'alnaha, at ginawa namin. Meaning yung mga bimasabiha, mga bituin, waja'alnaha rujumal. Rujumal meaning missile. At ginawa naming missile, lisayatin, sa mga jin na lumilipad na umaakyat doon, na nag-uumit ng mga balita. So meaning ito ang pumapatay sa kanila, pumupuksa maliban sa mga anghel na bantay, ang mga sinasabi nilang bulalakaw o shooting star. Okay? Alhamdulillah. Isa pa, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna zayyana sama ad-dunya, sama ad-dunya, the verse 7. Okay? Bisinatil kawakibu. Bisinatil kawakibu, and then wahibdan min kulli syayatin marid. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan aming pinalamutihan ang pinakamalapit na langit ng kagandahan ng mga bituin at bilang bantay o pangangalaga laban sa mga bawat nag-iimagsik na mga demonyo o mga jin. So meaning, ang mga bituin ay nilikha din itong missile. Hindi mismo ang bituin, naglalabas siya ng meteor o bulalakaw shooting star na sinasabi. Ito ang kanyang ipinupukol every time na may mga jin nagmutsong mang-umit ng mga balita ron, hindi sila makakaligtas sa mga apoy na ito na ibabala sa kanila ng mga bituin by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang ating naging paksa sa araw na ito, ang mga bituin na linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na nakasabit, hindi ito nakatali, nakahang, lumalangoy, gumagalaw na napakabilis, at kung ano ang dahilan o purpose kung bakit ito linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, we will continue this in another day, insyaAllah. Wa akhiru da'wat alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.